Okay. So our topic for today would be about moral personhood and accountability. For short, pag-uusapan natin kung sino ba ang mga tao na dapat bigyan natin ng puri, okay, or blame doon sa action na ginawa nila. Siyempre, hindi naman lahat ng tao ay deserve ng certain, halimbawa, accountability or responsibility sa action. Kasi hindi lahat ng tao ay, sabihin natin, ay pasok, okay, sa kinukonsider na moral person. Okay. Sabi nga dito, the actions that we judge to be either morally good or bad are those that involve moral persons. For short, moral persons, sila yung mga tao binibigyan mo or binibigyan natin ng moral responsibility or moral accountability. For short, sila yung pwede natin parusahan also by law or by moral punishment. Okay. Ang moral persons ay pwede natin siyang i-consider na yung moral person pala, pwede siya maging human or non-human, pwede din siya maging animals, or pwede din siya maging, sabihin natin, non-living. Okay, pag-uusapan pa natin, okay, kung sino ba ang mga moral persons na ito. Pero yun nga, ang moral person, pag sinabi natin moral person, pwede siya yung source ng moral action, or pwede siya yung recipient ng isang moral action. Okay. Kasi, halimbawa, bago mo masabi na yung isang tao ay victim ng isang certain moral action, dapat isa din siyang moral person. Kasi tanging moral persons lang ang also dapat binibigyan natin kung sila ay yung victim, kumbaga nga. Okay? So, at syempre, ang masabi mo din na masama ang isang tao because moral person din siya. So, for short, moral person, siya yung, sabihin natin, yung medal, sabihin natin, na binibigay natin sa isang individual or animal or non-living organism, kung bibigyan man natin, na kapag binigyan natin sila ng moral person na medal, okay, kung ano man yung gawin sa kanila or ano man yung gawin nila, okay, pwedeng maging accountable or responsible yung isang tao sa kanila. Okay. Yun nga, a significant part of being a moral person is being morally accountable for one's action. Yun yung sinabi ko nga, di ba? Dapat natin siya, pag sinabi natin morally accountable, siya yung taong either deserve ng praise or punishment or praise or blame doon sa action niya. Okay. For when moral person act, as doers of morally valuable action, they may deserve moral blame or praise for this action. Yun yung ibig sabihin na accountability. Okay. So, okay, malinaw. Moral person ang tawag natin sa isang tao, okay, na pwede natin gawing morally accountable sa action. Okay. Moral person ang tawag doon. Pero, paano ba natin malalaman kung ang moral person na ito or paano natin masasabi na isang tao or animal or non-living organism ay moral person? Ang tawag natin doon, moral personhood. Ito yung criteria na sinasabi natin paano natin masasabi isang bagay or tao ay isang moral person. For short, siya yung criteria na nagsasabi na ikaw ay moral person. Okay? In judging whether an action is morally good or bad, or morally right or wrong, we determine whether this action conforms to or violates to our moral standards or moral principle. We, however, already assume that the entities or beings involved, the action, its source and receiver have moral status or are moral persons. For short, di ba yung sabi ko nga sa inyo kanina, in order for me, for example, or for you to say a person is a victim of a certain action, okay, pag sinabi mo siyang victim siya, ina-assume mo agad na moral person siya. Na dapat yung lahat ng tao, kapag naging victim siya, maging morally accountable dun sa action na yun. And at the same time, pag sinabi mo namang suspect ng isang tao, ibig sabihin, ina-assume mo din na moral person ito at dapat accountable siya sa action niya. Okay? Moral person yun. At moral personhood ang nagde-determine kung ang tao nga na yun, okay, ay isang moral person. Okay? Yun nga, sa maliit na point, the source and recipient of an action must be both be moral persons. Whether you're a suspect or a victim, or a source of the action, or a recipient of an action, parehas kayo moral person. Kapag may isang tao, halimbawa, siya yung source ng action, pero ang kanyang receiver ay hindi moral person, bawal natin siyang sabihin morally accountable doon. Okay? Kasi,
okay, yung receiver niya ay hindi naman moral person. So, yung source ay hindi siya pwedeng parusahan or i-praise. Kasi ganun nag-work yung sa morality. Okay. Yun nga, sabi dito, next point, we generally regard humans are moral persons, both in terms of being sources and recipients of action. Typically, alam naman natin to. While we do not generally regard animals as moral person, at least in terms of being sources of action. Okay, given na to, right? Okay, things are more complex when we consider the cases of humans who do not clearly fall under the category of normal human beings. Pag sinabi natin normal human beings, yung healthy. Okay? So kapag halimbawa isang tao na halimbawa paralyzed, okay, medyo mahihirapan, okay, yung mga moral philosophers or mahirapan tayong pag-usapan kung isa ba siyang moral person. Halimbawa, yung sa debate ng abortion, 'di ba yung zygote, 'di ba yung nasa tiyan ng babae, 'di ba? Kaya nahihirapan, okay, yung sa debate ng abortion is hindi kasi siya yung normal human being na pinag-uusapan. Pag sinabi kasi natin normal human being, madalas adult na yan or buhay na kasi pinanganak na. Okay? So medyo nahihirapan tayo sa ganung topic. Kung halimbawa asymptomatic infant siya or person with permanent vegetative state, okay, paralyzed human or yung human na nawalan ng capability to experience nga pain or pleasure kasi paralyzed na siya, nahihirapan ng mga moral philosopher to determine whether they are a moral person. Later on, magigets nyo kung bakit nagiging ganito yung problem. Okay? Na pinakamadali na way natin in order to identify an individual to be a moral person kapag normal human being. Ito yung pinakamadali. Basta healthy siya at normal human being siya, yung talaga yung termino. Ito yung pinakamadaling ma-determine kung moral person siya. Okay? Pag bata naman, syempre medyo alanganin tayo kasi di ba pag usapang bata, hindi pa naman sila well-developed yung brain nila. So, medyo agilid tayo when it comes to moral person na topic. Ganun din sa animals. Okay? So, medyo hirap tayo. Okay? So, yun nga, things are more complex when we consider the cases of humans who do not clearly fall under the category of normal human beings, like those who do not exhibit mental abilities and animals who are not clearly sentient, those who do not exhibit recognizable pain behaviors. So pag gano'ng usapan, medyo makikita nyo na yung ating problem kung ano ba yung moral person. Pero yun nga, moral personhood, ito yung nagde-determine kung bibigyan ba natin yung isang tao ng title na moral person. So kung ganun pala, ang moral person pala ay nahahati, okay, sa dalawa, okay, isa siyang receiver or source, okay. Pag-usapan muna natin, ano ba yung moral person? Moral person are beings or entities having moral status or standing. For short, siya nga yung pwede maging source or receiver ng isang moral action. Okay? Sila lang. Okay? What would consider a person to be a moral person? Ano ba yung kino-consider natin? Number one, a person, yun nga, sabi ko diba sa inyo, personhood or moral personhood, siya yung mismong criteria na binibigay natin, okay, sa isang tao para maging moral person siya. Kaya nga number one dito, okay, yung kasunod, okay, personhood is in terms of possessions of rights. To be a person is to be a bearer of rights. For short, every time you're going to consider a person a moral person, binibigyan mo din siya ng rights. Okay? Na binibigay din ng personhood. Okay? So for short, moral person, nagiging moral person isang tao kasi binibigyan mo din siya ng right. Hindi lang title ng moral person, kundi rights din. Okay? So yun nga, having a moral right also means to have a moral duties or obligation. So ano bang ibig sabihin nun? Okay, magandang mapag-usapan muna natin ano ang different ng rights sa duties. Pag sinabi nating rights, okay, tingnan nyo na lang yung naka-bold. Rights, ibig sabihin yun kung ano yung pwede mong gawin. Okay, or ano ang allowed mong gawin. Okay, on the other hand naman, pag duties, ibig sabihin na to, ano ang dapat mong gawin. So, nakikita nyo yung key words. Sa rights, pwede mong gawin. Sa duties, dapat mong gawin. So, magkaiba sila. Okay?
yung pwede mong gawin sa dapat mong gawin. Kasi ang dapat, di ba, ay utos na siya. Ought na siya. Di ba? Ang rights naman, pwede mong gawin. Ibig sabihin, merong allowedness na dapat mong gawin. Magandang example nito yung, sabihin natin, sa PUP. Di ba? Nakapag-enrolled ka sa PUP. Di ba? Once you're enrolled in PUP, as in PUP student ka, magkakaroon ka na ngayon ng right as a PUP student. Anong ibig sabihin nito? Allowed ka na, halimbawa, gamitin yung facilities ni PUP. Right na yun. So, ibig sabihin, pwede mo na gamitin yung library, pwede ka na gumamit ng canteen, hindi, kahit hindi ka naman enrolled, pwede kang gumamit ng canteen, pwede kang gumamit ng classroom, okay, and so on and so forth. Rights yun kasi. You're allowed to use the library, you're allowed to use any other facilities of PUP kasi PUP-an student ka. Rights mo yun. Duties naman ay iba. Since you're a PUP student, okay, meron ka na ngayon dapat gawin as a PUP student. Diba? Example, diba, is to submit. Halimbawa, yung mga requirements na nire-require sa'yo ni teacher. Kasi duties mo yan as a PUP student. Okay, ganun siya nag-work. Okay, another example, diba, take note ha, ang rights and duties nag-work yan hand in hand on a different person. Halimbawa ako, diba? Ulitin ko yung example ko sa PUP-an student. Diba kayo, PUP-an student kayo. Nakapag-enroll na kayo sa PUP, may rights na kayo as a student. Okay? So kung sino man yung makakaharap nyo within PUP na nag-work sa PUP tulad ko, dapat obligation namin or duty namin na i-fulfill yung rights nyo. Okay? Basta pasok sa title namin ha. Halimbawa, diba? Sabi ko nga, rights nyo, diba? Nag-enroll na kayo sa PUP. So, may right na kayo, for example, sa library. You're allowed to use the library. So, pumunta ka sa library. Okay? Naka-encounter mo yung librarian. Si librarian ay nagtatrabaho sa PUP. At since you are a PUP student at you're allowed to use the PUP library, duty na ngayon ng librarian, duty na niya ha, na bigyan ka ng service as a librarian. Ganun siya nag-work. And at the same time, take note ha, may rights din si librarian at may duties din, syempre, ikaw as a student sa loob ng library. So, nag-work siya hand in hand, just like me, sa relationship niyo sa akin. Yes, you're a PUP student. May right kayo as a PUP student. Okay, ako, duty ko as a teacher, so dapat nagtuturo ako. Okay? Duty ko yun, pero at the same time, I have a right being a teacher, okay, na dapat isubmit nyo sa akin yung requirements nyo. And at the same time, meron kayong duty as a student na isubmit nyo sa akin yung requirement nyo. So, nag-work siya hand on hand. Okay? We are both having rights and duties within the facility of PUP kasi ito yung, sabi natin, rights natin and duty natin. When you become a PUP-an student or when I become a college instructor. Doon siya nag-work. Okay. So, ang magandang tanong naman, So, ang magandang tanong, paano to nangyayari? Yun nga, typical thing when it comes to rights and duties. Okay. Tandaan nyo, although rights and duties are different, okay, they imply each other kasi connected sila. Okay? Connected sila. Halimbawa nga, di ba? When you become a PUP-an student, you have a right, but at the same time, you have a duty as a PUP-an student. Halimbawa, dapat i-uphold mo yung pagiging PUP-an. Dapat hindi mo siraan yung pangalan ng PUP. Diba? Mga ganon. Okay? Because they are connected. Okay? Connected sila. Okay? So, I hope malinaw na yung difference between rights and duties. Okay? Na ang rights ay allowed ang gawin at ang duties ay dapat mong gawin. Okay? Merong paraan. Okay? Or may two ways in which rights are classified. Meron tayo number one. Okay? Yung negative and positive kinds of rights. Ano ibig sabihin nito? Ang uri nito is depende sa interference with other people. Okay, negative right, ito yung right na nakukuha mo lang siya passively without any interference of other people. Halimbawa, di ba?
PUP student ka, okay, kapag nag-enroll ka sa PUP, hence may right ka na agad to use the PUP facilities, negative right agad yun. Kasi walang interference sa ibang tao pa yun. Wala pa ha? Kasi may right ka pa lang. Okay, to use the facility. Magiging positive yan, yung right mo, okay, as a PUPN student, kapag meron ng interference ng ibang tao para magamit mo yung right mo. So, halimbawa, di ba, halimbawa, since negative right mo, yung pagiging PUPN student mo, hence, you are allowed to use the facility of PUP, okay, positive right, magiging positive right lang yan kapag nagkaroon na yan ng interference ng ibang tao na may duty sa'yo. Halimbawa, ako. Okay? Positive right na ang nare-receive nyo ngayon. Kasi may interference ko na. Kasi I have a duty sa'yo because you're a PUPN student. Just like the librarian. Negative right kapag walang interference ng iba. Halimbawa, nag-enroll ka sa PUP, pumasok ka sa PUP, okay? Pumasok ka lang sa classroom, halimbawa, wala kang na-encounter pa na ibang workers ng PUP, negative right pa yun. Pero, kapag meron ka ng kinausap, halimbawa nag-work sa PUP kasi kailangan mo ng susi para buksan yung classroom, magiging positive na yan. Kasi may interference na sa ibang tao. So more likely active to. Active right because kailangan mo ng tulong ng ibang tao na may duty sa right mo. Okay, yun ang difference between negative and positive. Another kind of types of right is yung how your rights are acquired. Okay. Meron tayong contractual, legal, at moral rights. Pag sinabi natin contractual rights, ito yung kung saan ikaw or a certain institution, individual, or entity ay nagkaroon ng kasunduan. Okay, maganda example nito yung trabaho. Okay, halimbawa, yung concentrics, halimbawa, nag-working student ka, diba, alam niyo naman yun kapag, halimbawa, tinanggap na kayo sa trabaho, magkakaroon kayo ng kasunduan, yung pipirmahan nyo na ngayon yung kontrata nyo. Contractual rights, yan. Kasi may certain rights na binibigay ang, halimbawa, isang workplace mo, okay, yung company, okay, entity or institution na pagtatrabahuan mo sa'yo, with certain rights silang binibigay. Okay, contractual rights, yan. Okay. Tandaan nyo contractual rights, whether it's a company, institution, or individual ha, pwede nilang bigay sa'yo yan. Okay. Ang contractual rights, nahati yan sa dalawa. Okay. Formal at informal. Ang formal, ito yung meron na talagang papel na pipirmahan. Okay. Yun yun. Okay. Hindi na pinipirmahan. Informal naman, ito yung hindi siya, wala siyang papel. Pero nag-usap lang kayo. Halimbawa, uso doon sa Philippines yung verbal lang yung promotion. Okay. Especially kapag exploitive yung empleyado. Ako na-experience ko yan before I work sa PUP. Sasabihin nila, oy, promoted ka. Okay, ikaw muna dito. Okay, pero walang dagdag sa sahod ha. Yung papeles mo, to be followed na lang ha. So more likely verbal agreement yun na between an institution, company, or individual sa'yo. Pero walang pirmahan. Okay, verbal lang siya. So, informal siya. So, maaaring ang hindi ka babayaran siya. Okay. Pero yun nga, parang yung gentleman's agreement ni Duterte, kahit daw wala pang evidence or hindi naman daw totoo, so informal contractual right yun. Pero kung ang gentleman agreement ni Duterte ay meron talagang legal na pormahan, yung formal talaga may papeles, magiging formal contractual rights yun. Okay? Next naman yung legal rights. Ang legal rights, ito yung rights na nakukuha mo sa isang country kasi pinanganak ka dito or naging citizen ka dito. Example na lang sa Philippines, di ba? Kapag sinabi nilang natural Filipino ka, or di pala, pag yun nga, natural born citizen ka ng Philippines, meron ka agad legal rights as a Filipino citizen. Pag sinabi natin Filipino citizen, okay, ibig sabihin, pwede kang bumili ng bahay dito sa Philippines kasi Filipino citizen ka nga at pwede kang mag-ari ng isang business. Okay? Siyempre, iba rin kapag ikaw ay naging naturalized sa ibang country, di ba? Halimbawa, Filipino ka pinanganak, pero nag-apply ka halimbawa sa Japan,
as a Japanese citizen, magkakaroon ka din ng legal rights doon. Pero pinoprocess yun. Okay. Pero nga, legal rights, binibigay yan ng isang country sa'yo para maging isang citizen ka. Okay. Kung ano man rights, yung kalakip nun, halimbawa, pwede kang bumili nga ng bahay or tawag doon, or mag-ari ka ng business. Halimbawa, typical Filipino citizen. Tama yun. Okay, legal rights yun. Iba rin yung rights sa pagboboto. Yes, legal rights pa rin yun. Pero kasi kailangan mo siyang i-acquire. I-a-apply mo siya. So, di ba tulad sa atin sa Filipinos, di ba, kailangan mo i-apply yung pagiging botante mo. Legal rights pa rin siya, pero kasi a-apply mo pa rin siya. Legal rights din yun. Lastly, ang moral rights. Ito ang moral rights, same lang din siya ng sinasabi kong rights and duties na sinabi ko kanina, pero may moral binding na siya. Mabigat na siya. If you could remember yung difference between the moral standard against aesthetics, grammatical, law of etiquettes, and legal standards, di ba? Mas mabigat ang morality because ang morality usapang something harmful or beneficial na sa isang individual at universal ito, di ba? Okay. Mas mabigat ang rights, okay, and duties pag may moral binding. Okay. Yes, mabigat din ang legal rights. Okay, pero alam niyo naman, hindi kasi lahat ng legal ay moral. Mabigat din ang legal yun nga, pero mas mabigat kapag may moral rights. Kasi usapang harmfulness na yan or beneficial na sa individual. So yung discuss ko kanina na duties and rights, same lang rin yan ng moral rights at moral duties. Pero may moral binding na. Mas mabigat na siya ngayon. Okay, yung usapan natin, halimbawa kanina sa PUP, pagiging PUP student mo, pag hinaluan natin yan ng moral rights, mas malalim na yan. Pero kasi yung example ko is typical, sabihin natin, contractual rights as a PUP student. Okay? Okay. So, I hope malinaw na ang difference between duties and rights, at difference between negative and positive, and contractual, legal, at moral rights. So, ayun nga. So, sinabi ko sa inyo kanina, mas mabigat ang moral rights. At according dito sa first point sa taas, si maliit, having moral rights is enshrouded by being a moral person. Okay? Sabi ko nga sa inyo kanina, pag naging moral person ka, binibigyan ka din kasi nila ng moral rights. Okay? But one becomes a moral person and thus acquires moral rights when one possesses the defining qualities of moral personhood, which may include sentience and rationality. So, ayun nga, kapag sinabihan kang moral person, at kapag every time na sinasabihan ka ng moral person, ay nagkakaroon ka din ng moral rights, ibig sabihin, pumasa ka sa standard ng moral personhood na maaari ang categories niya ay sentience and rationality. Later on, na-explain ko yun, pero yun nga, I hope nakikita nyo, moral personhood siya ang nagbibigay ng moral person, ng status ng moral person, at kapag naging moral person ka, nagkakaroon ka ng moral rights. Paulit-ulit na ako. Criteria for moral personhood holds that human beings are moral persons by possessing these qualities. Pero debatable pa yan. Mapapansin nyo mamaya, pag pinag-usapan natin yung moral personhood, pinag-aawayan pa ano ba ang criteria natin sa moral personhood. Kasi problematic. Okay. All of these considerations imply that moral rights are higher than both legal and contractual rights. Sinabi ko nga kanina yun, di ba sa inyo? We judge the morality of legal and contractual rights based on whether they respect or violate human rights and not the other way around. Di ba sabi ko sa inyo kasi kanina, di ba, pag usapang morality, mabigat na siya. It's something that is harmful or beneficial na with other human beings. Legal naman, okay, or contractual rights or any kind of right na meron tayo, ay hindi kasi nila minsan tinatanong kung nakaka-violate sila na ibang human being. Diba? Like I said, morality and law are different. Okay? So, yun nga, hindi lahat kasi nagtatanong whether it's going to violate another human being or their laws within the legal or contractual right is something that would benefit or harm the humans within those binding na rights na yun. Okay, so, pag usapang morality, mas mabigat siya. Okay?
So ngayon, malinaw na may rights tayo, okay, when you become a moral person. Okay. So ngayon, sinabi ko din kanina, ang moral person ay pwede silang maging source or receiver ng isang action. Diba? Ang tawag natin doon, moral agent and moral patient. Moral persons are either the ones performing such actions or those whom such actions are being done. Well, parang pipikit-pikit ako. Okay. Moral persons are distinguished into moral agent and moral patients. Moral agents ang tawag natin kapag yung sa kanya mismo nanggaling yung action. Siya yung source of the moral action. Siya yung kumikilos. Moral patient naman, on the other hand, siya yung nakaka-receive ng moral action. Okay? Take note. Okay? So, take note nyo din, kung ang moral agent, siya yung sources of action, nasa kanya rin yung moral duty. Nakabind sa kanya. Kasi every time you're going to do an action, make sure that your action binds to moral duties. Okay? Kung ano man yung, di ba, ang moral duties, di ba, is nakabind yan sa moral standard. Kung ano man ang moral standard na meron, halimbawa, sa isang society na kinabibilangan mo. Kasi ang moral standard, if you could remember, ay binibigay yan ng society. Okay, na pinag-aaralan natin sa ethics kung tama ba yung moral standard na binibigay ng society. Pero yun nga, moral agent, madalas nasa kanya yung moral duty kasi every time na siya ang gagawa ng action, make sure na nakabind ito, okay, or it is following, okay, yung moral standard. So, nasa kanya yung moral duty. Moral patient naman, on the other hand, siya yung receiver ng action, okay, nasa kanya rin yung rights. Kasi, di ba, make sure na every time na makaka-receive siya ng certain moral action, dapat is pasok yan sa right niya as a moral person. Di ba? Kung naalala nyo yung difference between a student and a teacher, ganoon din yun. Okay? Yung moral agent and moral patient. Since ako ay teacher at sa aking manggagaling yung action ng teacher, make sure ko na nakapaloob ito sa standards ng pagiging teacher because that is part of my duty. Okay? Kung kayo naman ay student, syempre, okay, meron kayong right to receive, sabihin natin, yung quality ng standard na binibigay ng isang teacher. Ganon din sa moral agent and moral patient. If I'm going to do certain action, halimbawa ako ay moral agent, I will make sure na dapat nakafollow ito sa duty ko, sa moral standard na sinasabi ng society. At kung ikaw naman ay moral patient, make sure na since ikaw ang receiver ng action ko, okay, dapat nakaka-adhere ito sa right mo as a moral person. Okay? For short, diba, hindi natin sisirain yung connection between rights and duties. Kasi sira lang yan kung pag halimbawa ako, hindi ko sinunod yung duty ko. Okay? Hence, hindi mo na-receive yung right mo. Doon na magkakaroon ng problema. Okay? Maaring sabihin natin, immoral siya. Okay? Pero yun nga, moral agent, nasa kanya yung duty, moral patient, nasa kanya yung rights. Sabi nga dito, sa number 1 sa baba, moral agent perform morally evaluable action because it is their moral duty to do so. Kasi nga, sa moral standards, sila yung sources of action, so make sure nakafollow sa duty. While morally evaluable actions are done to moral patients because it is their moral right that such actions be done to them. So, since, di ba, kung makaka-receive ka na ngalan ng action, i-make sure mo na yung action na marireceive mo ay hindi harmful sa'yo kasi rights mo yan. Given na yan. Okay. So, kung ganon, di ba, thus, when one rights are being respected, he or she acts as moral patient. Yun nga, kapag nare-respect, okay, yung rights mo. But when one performs one's moral duties, he or she acts as a moral agent. Yun nga, dapat malinaw yung connection. May yung moral agent, ginagawa niya yung moral duty niya. At si moral patient naman, nare-receive niya yung rights niya. Pero take note ha, kahit sabihin natin si moral agent ay may duty kay moral patient, hindi ibig sabihin lagi siyang moral agent. Pwede din siya maging moral patient ng ibang tao. Okay? Pwede, halimbawa ako, sabihin natin,
moral agent ako sa inyo. Kasi may duty ako as a teacher sa inyo. Pero ako, pwede din ako maging moral patient, halimbawa sa PUP. Okay? Ako yung magiging moral patient against PUP na moral agent. Okay? Kayo naman, moral patient kayo, pwede din kayo maging moral agent sa ibang tao. Halimbawa sa kapatid mo, sa nanay mo, sa jowa mo, and so on and so forth. Okay? So yung moral agent and moral patient, depende yan sa connection mo. Okay? Yes, tayo lang pinag-usapan natin. Ako, ikaw, moral patient and moral agent tayo, pero sa ibang senaryo, pwede ka maging moral agent at moral patient. Ganun siya nag-work. Okay? So, hindi all the time moral patient ka. Hindi all the time victim ka. Charot. Okay? Pero yun nga, there are times na ikaw naman ay mismo yung source ng moral action. Okay. So, malinaw, di ba, na ang moral person is either a moral patient or a moral agent. At yun nga, nagbabago yung moral agent at moral patient depending sa situation. You can be a moral patient in isang situation, you can be a moral agent in another situation. Okay. So, ayun nga, di ba sinabi din natin, ang moral person, sila din yung, when you become a moral person, binibigyan ka din nila ng moral rights. Okay. So, dapat din natin tandaan yung certain considerations. Okay? Kasi hindi lahat ng tao ay pwede maging moral agent. Okay? Hindi lahat ng tao, yun nga, normal human adults, yung healthy human adults, and infants, being moral persons are moral patient. Madalas, okay, lahat ng humans, whether it's a healthy or not healthy, and infants, madalas sila ay moral patient. Or pwede silang maging moral patient. Pero tanging normal human adults lang ang pwede maging moral agent. Ano ibig sabihin nito? Kasi ang mga babies, di ba, sabi ko nga sa inyo, or yung mga bata, di ba, yung sa batas ni Kiko, di ba? Kaya hindi binibigyan ng sala yung mga bata. Okay? It's because hindi pa well-developed yung brain nila, so hindi pa dapat sila maging morally accountable sa action nila. Okay? Kasi, yun nga, hindi pa well-developed brain nila, kaya moral patient lang sila. On the other hand, kapag naging adult ka na, okay, healthy ka na adult ha, ay ikaw ay pwede ka maging moral patient at pwede ka maging moral agent. Nakakapalo? So for short, merong exception. So pwede nating bigyan ng status na moral agent or sources of action. Kapag kasi naging moral agent ka, ikaw yung i-scrutinize na accountability. Ikaw na yun. Okay? Kasi ikaw yung source ng action, definitely dapat yung action mo, yun nga, nag-a-abide siya sa moral standard. So kapag hindi ka nag-abide sa moral standard, pwede ka maging morally accountable. Sa moral patient naman, sila naman itinitingnan kung dapat yung sources ng action, kung sino man yung moral agent nila sa magiging moral patient nila, ay deserving ng accountability nila. Okay? So si moral agent, yung madalas tinitingnan kung siya ay morally accountable. Okay? At ayun nga, hindi lahat ng tao, okay, ay pwedeng maging accountable. Okay? Later on, sasabihin ko naman yung sa topic natin, pero yun nga, hindi lahat ng tao ay pwedeng maging moral agent at lahat ng tao ay moral patient. Okay? Example, halimbawa, yes, you're a moral patient, pero pwede ka din maging moral agent. Ako naman, halimbawa, isip na ng example. Sabihin natin, may isang lalaki, pumatay siya na isang tao, halimbawa. Pero yung tao na yun, yung pumatay, yung source, yung moral agent, siya ay nasa delusion ng time na pumatay siya. Halimbawa, sinasabi niya, pinatay niyang tao ay devil, halimbawa. Kasi may mga ganun delusions. Okay. Kaya si moral patient, yung namatay, di ba, namatay siya. Ang magandang tanong, yung killer ba ay deserve ng moral accountability? Nagkaroon siya ng delusions. Hindi na. Okay. Kasi merong certain criteria lang na pwedeng sabihin natin na ikaw ay magiging moral agent. Kung ikaw ay healthy human being. Kapag na-bridge yung pagiging healthy na yan, pero yan, debatable pa rin yan. Pero for the sake of example,
di ba? Kung na-breach yung healthy na yan at hindi ka healthy mentally or physically, pwedeng mawalang bisa yung pagiging moral agent mo kahit sources ka ng action na yun. Okay? Kasi nga, hindi lahat pwede maging moral agent. Just like the kid, di ba? May case dito na isang bata rin siya, may sakit siyang bipolar, sinaksak niya yung kapatid niya, pero minor pa lang siya, 12 years old, I think 11 pa lang ata siya. Hindi siya pwede maging moral agent. Hindi mo siya pwedeng gawing moral accountable doon because una, may sakit yung bata, pangalawa, minor pa siya. So, hindi pa well-developed yung brain niya. So, hindi siya moral agent, lagi lang siyang moral patient. So, ganun siya nag-work. So, may mga tao na pwede maging moral agent, okay? May mga tao na lagi silang moral patient. Pero lahat tayo, okay, basta healthy human being ka, we are moral patient and moral agent at the same time. Okay. Next one, all moral persons have moral rights. Yun nga, but not all have moral duties. Gaya nga nasabi ko, di ba, ang moral agent, sila yung may moral duties. Moral patient, sila yung may moral rights. At sabi ko, since hindi lahat ng tao ay pwede maging moral agent, hindi lahat ng tao may moral duties. Okay. At lahat tayo ay moral patient, hence lahat tayo may moral rights. Kaya nga, all persons have moral rights kasi lahat tayo pwede maging moral patient, but not all have moral duties kasi hindi lahat tayo moral agents. Okay. Hence, accordingly dito, meron tayong dalawang uri ng moral person. Non-agentive moral person at agentive moral person. Same lang yan ang moral agent sa moral patient. Okay. Agentive moral person, sila yung moral patients. Agentive moral person, sila yung moral agents. Okay. Pero yun nga, I hope nakaka-follow. Okay. It must be noted, however, that being the source or agent of an action is only one of the necessary condition of moral accountability. Diba? Isa lang siya. Marami tayong dahilan, okay, or criteria or condition para masabing accountable ka sa action. Diba? Sinabi ko kanina, ibig sabihin ng moral accountability is whether you deserve praise or blame sa action mo. Okay, kung paparusahan ka ba or hindi sa action mo. So, ang pagiging moral agent mo, okay, source ng action, isa lang yan sa mga conditions. Kasi, di ba, tatanungin din kung healthy ba yung tao, kung maayos ba siya mag-isip, malaya ba siya, and so on and so forth. Kasama yon sa usapang moral accountability. At isa yun sa mga criterias or maraming criterias na kasama ng pagiging source of action or moral agent. Okay? So, sa pagiging moral agent mo, kulang pa yan. Dapat tanungin pa yung rationality. Malaya ka ba dyan? Na-pressure ka ba dyan? And so on and so forth. Para masabing accountable ka. Okay. So, ngayon, malinaw na, paulit-ulit ako, na moral person, okay, sila yung mga tao na pwede nating sabing accountable sa action. At kapag ikaw ay naging moral person, may moral right ka. Okay? Ang tanging lang, criteria, para masabi nating moral person ka, ang tawag natin moral personhood. Ito yung nagsasabi kung ikaw ba ay deserving ng title na moral person. Pero kapag pumasa ka sa moral personhood, magiging moral person ka nga. Okay? So, ang moral personhood, siya yung criteria na magdidictate kung ikaw ba ay moral person. At kapag naging moral person ka, di ba sabi nga natin, magkakaroon ka ng moral rights at moral duty. Na pwede ka maging moral agent at moral person. So, mabigat si moral personhood. Okay? So, ano ba yung mga criterias ni moral personhood? Una, meron tayong criteria of personhood. Nahati yan sa dalawa. Either unicriterial or multi-criterial. Anong ibig sabihin nun? Okay, unicriterial, ito yung kung saan meron lang daw tayo isang karakteristik, okay, or hahanapin lang natin yung isang karakteristik na ito sa tao. Kapag meron siyang isa nito, isa na siyang moral person. Yun na isa nga lang. Sa multi-criterial, okay, ang tao daw ay maaaring magkaroon ng isa, dalawa, or 3 or more qualities, okay,
para masabing moral person siya. As long at yung tao na yon ay merong ganitong qualities, marami ha, ay magiging moral person siya. Okay? Meta-criteria naman, ito yung pag-uusapan na to what extent ka pwedeng parusahan. Pwede bang hindi ka maparusahan? Or may certain degrees ba na ikaw ay pwedeng parusahan? Okay. So doon muna tayo sa uni and multi-criterion. Kung merong isa nga lang ba ang qualities na dapat nating hanapin sa isang tao para maging moral person, or marami tayong qualities na dapat tignan. Doon muna tayo sa uni criterion. Okay. Ang uni criterion identify a single essential quality for moral personhood. Marami tayong pinagdedebatean kung ano ba yung isang quality na yun. Ang una dito, yung tinatawag nating genetic theory. Ang genetic theory, hino-holds lang niya, it is enough, okay, na human DNA or pagiging part ng Homo sapiens para masabing ikaw na moral person. So masabi nilang moral person ka kasi may human DNA ka or Homo sapiens ka. Okay, so as long as you're a human being, you're a moral person. Yun yung sinasabi ni genetic theory. This theory only considers, yun nga sa point na maliit ha, okay, humans as moral persons and automatically excludes all forms of non-human entities from the moral communities. So ibig sabihin animals, plants, okay, hindi na agad yan part, okay, sa moral person. Okay, so anyone who did something wrong to animals or the environment in general ay hindi dapat bigyan ng parusa kasi hindi moral person yung environment and animals. But if you could remember, ang moral person, okay, whether they are the agent or patient, basta may ginawang masama yung ibang tao sa kanila at they are moral person, pwede mong parusahan yung moral agent na yun. Kasi ang moral person din, siya yung nagpaprotekta sa'yo eh. Okay? Hindi lang binibigyan ka ng accountability, pero pinoprotektahan ka din ng moral person na title. Kasi kung sino man yung gumawa ng masama sa'yo, magiging accountable sila sa'yo. So kapag sinabi natin ang human DNA lang, ang tanging criteria natin on finding a moral person, at tinanggal mo ang moral personhood or pagiging moral person ng animals and environment, so okay lang pala na pumatay ng animal. Kasi pag pumatay ako ng animal, hindi ako paparusahan. Kasi hindi moral person yung animal. Okay? Ito yung genetic theory. Okay? Ang maganda sa genetic theory, nasasagot nito yung problema ng abortion. Bawal mong patayin yung baby kasi human yan. At di ba sabi sa genetic theory, as long as human yan or part yan ng Homo sapiens na species, bawal mo yung patayin. Pag pinatay mo yan, meron kang moral accountability. So, papasok dito yung abortion. Na masama ang abortion at kapag pinaglaglag mo yung baby na yan, ay pwede kang maparusahan. Because that is a human genetic theory. Ang criticism lang dito sa genetic theory is tinatanggal niya yung non-human. Okay. Alam mo, animals and the environment. Diba, alam naman natin na kahit hindi sila human beings, diba, dapat maging morally accountable pa rin tayo sa mga ginagawa ng tao sa kanila. Diba, halimbawa kay Klua, diba? Dapat, di ba, kahit animal si Klua, di ba, dapat kung sino man yung pumatay kay Klua ay maging morally accountable, kahit hindi human si Klua. So, ang genetic theory ay hindi siya enough, okay, para masakop niya yung mga ibang species para maging, yun nga, para maging moral person. So, limited ang genetic theory. Okay. Next one naman is yung life theory. Diba? Ang life theory is another unique criteria na pinagdedebatean na as long as buhay ka, you are a moral person. Pwede. Right? So, pag sinabi natin buhay ka, hence, as long as any living organism ay may moral accountability tayo. So, maganda na isakop agad dito yung animals and plants or any environment. Sa life theory, maganda dito. Maganda din dito, nasasako pa rin yung problem of abortion, okay, sa life theory. Ang problema lang dito, okay, nagli-lead ito sa impractical situations. Ano ibig sabihin nito? Kasi sa life theory, anything that is alive ay part ng moral person. So, halimbawa,
may lamok na dumadaan lang sa'yo, napatay mo yung lamok, pwede ka nang ikulong. Kasi buhay yung lamok. Halimbawa, naglinis ka ng bahay, zinonrox mo yung sahig. Okay, namatay yung bacteria sa sahig, pwede ka na ngayong ikulong. Kasi ang microorganisms, buhay. Halimbawa, sumasakit yung tiyan mo, uminom ka ng gamot, di ba? Halimbawa, antibacterial, namatay yung bacterial sa pagsakit ng tiyan mo, pwede ka na din ikulong. Yun ang life theory. Ang magandang tanong, pag pumatay ka ba ng ipis, pwede ka nang ikulong? Hindi. Di ba? It leads to impractical situation. Sobra-sobra naman yung life theory. Okay. So, I hope nakapalo. Next is yung rational theory. Another UNI criteria na pinag-uusapan na isang characteristics or isang characteristic lang na dapat ang meron ang isang moral person. Rational theory, madali lang to, diba? From the word rational, dapat meron siyang capacity of intellect. Pero sa rational theory, sinasama din nila dito yung free will. Okay? Kasi, masasabi mong malaya ka or masasabi mong meron kang intelligence kung you're capable of practicing that intelligence. Okay? Halimbawa, di ba, rational intelligence lang naman yan. Pero ano ba ibig sabihin ng free choice or free will? Paano ba masasabing malaya ka? Okay, masasabi mong malaya ka kapag isang certain situation ay meron kang 2 or more choices. Okay? At masabi mo namang hindi ka malaya kapag isa lang yung choice mo. Hence, wala kang choice kundi follow mo lang yung isang choice na yun. So, halimbawa, masabi mong malaya ka kapag meron 2 ulam, 3 ulam sa bahay. Kasi, pwede mong kuhanin yung isang ulam at hindi mong kainin yung isa. So, malaya ka, pumili ng ulam. Pero kung isa lang yung ulam sa bahay nyo, syempre wala kang choice kundi kainin yung ulam na yun. Masalo kung wala kang pera. Okay. Isa example yon ng free will or free choice. Connected siya lagi sa rationality. Ayoko nang masyado explain kung paano siya nag-connect, pero connected siya lagi. Ang maganda dito sa rational theory, okay, is sinasama niya yung mga rational beings, whether they are humans or animals, sa moral personhood. Definitely, may mga animals na nagpapakita ng rationality. Like dolphins, giraffe, elephants, rats, chicken, nagpapakita din sila ng rationality. Ang dami, pati dogs and cats. Actually, majority of the animals ata, may research na they're capable of intelligence. Ang problem lang dito sa rational theory ay paano yung mga tao na aksidente at nawalan na ng capability of using their rationality. Example dito yung human infants. Ang human infants naman ay hindi sila na-aksidente pero hindi pa well-developed yung brain nila, okay, para mag-rationality. So, ibig sabihin ba, since ang, halimbawa, dolphin have higher capacity of intelligence than an human infant, ay dapat mas mabigat yung moral personhood or pagiging moral person ng dolphin kumpara sa human infant? No, di ba? Alam natin na kahit wala pang intelligence ang human infant, kasi baby pa nga sila, ay moral person pa rin sila. Another example, yung mentally challenged humans, di ba? Or comatose patient or patient in persistent vegetative state or animals, some animals and so on, ay may mga pinapakita na hindi sila capable of rationality kasi nga na-aksidente sila. Halimbawa, mentally challenged in humans. May mga humans na, yun nga na, unfortunately ay sabihin natin, late yung development ng brain nila or nasa spectrum sila ng autism na hindi talaga kaya nila mag-rationality. So, ibig sabihin, yung mga tao na yun ay pwede nilang patayin at walang moral accountability doon sa kanila. Sa mga comatose patient, definitely comatose yan, hindi na nagpapakita ng rationality kasi nakahiga na lang siya. So, pwede na lang natin patayin yun, okay, or gawin kung anumang moral action doon na hindi tayo magiging moral accountable doon. Siyempre, ganoon din sa mga persistent vegetative state. Yung mga tao nagising, pero hindi na makakilos. So, sa rational theory, maganda kasi na-consider niya yung ibang animals, pero tanggal din niya yung mga personhood ng mga ibang tao na or animals na dapat merong moral person na title. Next naman yung sentient theory. Another unique criterion na
characteristic daw na meron dapat ng isang tao na enough para maging moral person siya. Pag sinabi nating sentient theory, okay, claims that the defining feature of personhood is sentience. Pag sinabi nating sentience, the capacity to experience pleasure and pain, or as some would prefer to put it, the capacity to suffer. So, magiging moral person ka as long as you are capable of experiencing pain or pleasure or to suffer. Ang maganda dito sa sentient theory, yun nga, definitely, may mga animals, humans, na nagpapakita ng pain or ng suffering. Ang problem lang dito, di ba, may mga humans din pa rin na natatanggal mo sa list. Di ba? Halimbawa, yung humans na who have lost. Nasaan ba yung aking mouse pointer? Yan. Humans who have lost their capacity of sentience. Diba? Yung humans na sabihin natin na paralyzed or nasa vegetative state. Human pa rin sila. Diba? Paralyzed na sila or na-stroke sila. Ibig sabihin, since wala silang sentience na or di na sila nakaka-experience ng pain or ng pleasure, hindi na sila moral person. Ganun ba yun? Diba? At may mga environment tayo, okay, na hindi naman sentient. Halimbawa, river, plants, trees. O doon trees or plants, merong pag-aaral na sentient sila. Okay. Pero di ba, yung typical na non-living organism like the mountains, di ba? Rivers, oceans, and so on and so forth, di ba? Hindi sila sentient, so okay lang exploit sila. Ganun ba yun? So, ayun nga, magandang another criticism sa sentient theory is counterintuitive ito. Consequence of giving moral priority to a healthy animals whose sentience capacity is intact over a human whose sentience capacity has been impaired. So, since may mga animals na may mga sentient at may mga human naman na wala ng sentience, ibig sabihin ba, mas mataas ngayon yung moral personhood ng animal na may sentience kumpara sa humans na nawalan? Same problem sa rationality, di ba? Ibig sabihin nito, may mga humans na may mentally challenged, ay mas mataas ngayon yung moral personhood ng animal na may rationality kumpara sa mentally challenged na humans. Di ba? Same problem. Okay. The last one sa UNI criteria na kinukonsider nila na isang characteristic lang is yung relational theory. Pag sinabi nating relational theory, magiging moral person ka as long as you have a relationship with other entities. And this relationship should be a caring one. So as long as you have this caring relationship with other entities, okay, moral person yun. Okay, maganda ito because it extends, okay, to include human relationship with non-human and or to ecological relationship. Diba? Nasasama natin dito yung animals and the environment. Ang problem lang dito, hindi lahat kasi ng ating relationship, okay, ay caring. Halimbawa tayo, diba? Although I care for you, pero yun nga, may mga teachers na hindi sila caring. Diba? Teacher lang sila. Wala silang pake. Diba? Ibig sabihin ba nun, wala akong pake sa inyo. For example, okay lang, maging exploitive ako at hindi ako magiging morally accountable doon. Another thing din na criticism sa relational theory ay may mga relationship tayo na hindi naman din worth it. Halimbawa, non-living organism or non-living thing. Halimbawa, caring ako sa cellphone ko, so ibig sabihin, pag nasira ng ibang tao ang cellphone ko, dapat sila maging morally accountable? Siyempre, hindi. Diba? Ang usapang morality or moral standard ay something that is harmful and beneficial at the same time universal siya. So pag nasira ba ang cellphone ko, dapat may awayin tayo dito? May idemanda tayo? Idemanda, kasi Xiaomi to eh. So ididemanda ko yung Xiaomi kasi nasira yung relationship ko kay Xiaomi, nasira kasi. So ididemanda ko si Xiaomi, hindi nila inayos. Ganun ba yun?
Diba? At paano naman kapag may caring relationship ka sa ibang tao pero wala kang caring relationship doon? Halimbawa, si Pedro. Meron kayong caring relationship kay Pedro pero ako wala sa kanya. So, parang lumalabas dito, di ba? Kapag may caring relationship ka kay Pedro, morally accountable ka sa kanya. Ako naman, wala akong caring relationship kay Pedro, so hindi ako morally accountable kay Pedro kapag may ginawa akong masama kay Pedro. Kasi yung basihan pala natin ng moral personhood ay relational, so okay lang na gumawa ako ng masasamang bagay as long as wala akong caring relationship sa taong yun. So halimbawa, nanay nyo, hindi ko na makilala nanay nyo, pero may ginawa akong masama sa nanay nyo, bawal mo akong sisihin. Kasi wala naman akong caring relationship sa nanay nyo, so hindi ako morally accountable sa action ko. Ganon ba yun? Ganon? Okay. Sinabi natin multi-criterial, di ba sinabi ko sa inyo, yung moral personhood, siya nga ang criteria that makes us a moral person, at kapag naging moral person ka, is magkakaroon ka ng accountability and responsibility doon sa action na meron. Ha? Okay. Na kung sino man yung nag-abuse or nag-oppress sa'yo, ay magkakaroon sila ng moral accountability din sa ginagawa nila kasi you are a moral person as well. Okay. So, ang multi-criterial, di ba, sinabi ko sa inyo, ito yung kiniklaim nila na hindi lang dapat isa. Di ba? Ang unicriterial, sinasabi nila, magkaroon lang tayo ng isang characteristics na yun, kung ano man yun, di ba, ay magiging moral person ka. Di ba? Ang dami ko sinabi kanina, yung life theory, yung genetic theory, yung rational theory, sentient and relational, di ba? Nagde-debate sila kung ano doon yung dapat tanggapin as a unicriterial. Ang multi-criterial naman, sinasabi nila na maaring magkaroon tayo ng combination of two or more qualities. Na maaring pag meron tayong mga qualities na ito, hindi lang isa, ay pwede ka nang maging moral person. Okay? Yun nga, point number 1, identify a combination of two or more qualities that sufficiently define moral personhood. Most of the problem of the unicriterial theories come in form of excluding entities. Diba? Yun nga, kapag nag-claim tayo halimbawa ng isang unicriterial, may certain living or non-living organism ang mawawalan ng moral personhood. So, okay lang i-abuse. So, halimbawa, maganda example dito yung sa sentient, di ba? Yes, natanggap natin yung animals, di ba? Sa sentient theory and plants because they could hindi pala plants, animals, di ba? Because they could experience pain. Pero, di ba, sa sentient theory din is tinanggal mo naman ng moral personhood yung mga taong may disability na. Okay, yung na-paralyze na, di ba? Yung mga taong na-paralyze, hindi na nila nakakaramdam ng pain. So, ibig sabihin, hindi sila moral person. Ito yung problem sa unicriterial. Meron tayo na aalis. Okay, every time we're considering a certain criteria. Okay? Yun nga, the problem of unicriterial theories come in a form of excluding entities from moral community, which we naturally believe should be there as well. Okay? Kaya sinabi na iba, no. Okay, kung nagkakaroon tayo ng problema every time we're going to choose one criteria for moral personhood, sabi na lang ng mga moral philosophers, no, gawin na lang natin, wag na lang isa. Damihan na lang natin yung criteria for moral personhood para yung mga entities na sa tingin natin ay dapat kasama sa moral personhood ay maisama. Okay. So kung ano man yung multi-criterial natin, okay, nagkaroon nito is para nga ma-accommodate yung mga dapat na entities na kasama natin sa moral personhood or sa moral person. Okay? So kung ano man yun, okay, sinabi nila, pwede nating ma-understood yung multi-criterial sa dalawang paraan. Strict interpretation or liberal interpretation. Pag sinabi nating strict interpretation, kung ano man yung multi-criterial na napili natin, okay, kung 5 man yun, kung 10, kung 6, okay, kung ano man yung mga multi-criteria na yun, dapat makumpleto natin lagi yung, halimbawa, 5 na yun, okay, para maging moral person yung isang tao. Kapag nagkulang siya ng isa, halimbawa sa 5 na meron tayo, hindi na siya moral person. Strict interpretation yon. Liberal interpretation naman, ito yung sinasabi na kahit 5 yung
meron tayong interpretations or criteria, kahit isa lang sa 5 na yon ay moral person siya. Parang checklist. Okay? So, liberal interpretation, kahit isa lang sa 5 ang meron ka, you're a moral person. Okay. So, sa multi-criterial, medyo naging problematic ang strict interpretation because it's counterproductive. Di ba dapat kasi, ang reason naman kasi kung bakit tayo nagkaroon or nagpupush ng multi-criterial kumpara sa unicriterial is gusto kasi natin magdagdag na magdagdag. Sa strict interpretation is nangyayari, nagkakaroon din tayo ng exclusion or mayroon pa rin tayo naaalis. Kaya sinabi ng mga philosopher, kung ang strict interpretation ay nag-aalis ka pa rin, okay, ng mga entities na dapat part para sa'yo, naniniwala ka part ng isang moral person, okay, mas prefer na ngayon ng mga philosophers ang liberal criteria. Okay, kasi nagsasama tayo nag-i-include na tayo, hindi tayo nag-i-exclude. Kaya ang strict interpretation is counterproductive because nagtatanggal tayo. Okay. Accordingly sa libro na sinabi ko sa inyo, okay, na binabasihan natin dito, according sa mga author, nag-agree sila na meron tayong 4 combinations of multi-criterias. Okay. Kung ano man sa 4 na ito ang meron ka, okay, ay pwede ka nang maging moral person. Okay. Number 1, yung sinasabi nila is dapat either ikaw ay moral agent or moral patient. As long as bumabagsak ka sa category na ito, okay, ay pasok ka sa multi-criteria nila. Pangalawa naman yung consequentialism or yung tinatawag nilang rationality. Okay? Yung nga, later on naman, i-discuss natin yan. Okay? Deontology naman, on the other hand, is sentience. Okay? Di-discuss ko din yan in the future. And virtue ethics, relationality. Okay? Sinasabi ng author, itong 4 na ito is, para sa kanila, yung mga multi-criterials na dapat nating sundin in a liberal way. Okay. So as long as you are a moral person, whether you're a moral agent and a moral patient, at kung meron kang rationality, sentience, or relationality, as long as meron ka nun, you're a moral person. Yung sinasabi nila. Okay. So ayan. So ano ba yung sources of multi-criterial? Okay. Yung number 1 dito, yung social theory. Yung social theory, hinuholds lang naman ito na ang lahat ng ina-accept naman natin na criteria sa moral personhood ay produkto lang naman siya ng social agreement or produkto lang siya ng society. Okay, so kung ang multi-criteria or mga criteria na sinasabi natin ay produkto lang ng society, di ba? So tanggapin na natin siya. Okay. So, or maging flexible na tayo. Okay. So yun. Next naman is gradient theory. Ang gradient theory, sinasabi lang nito, claims that a personhood comes in degrees, since moral persons possess the defining features of personhood in varying degrees. So, ang sinasabi lang dito, kung ang isang tao ay hindi siya purely good, hindi siya purely evil, di ba? Kaya nagkaroon tayo ng multi-criterial. Di ba ang unicriterial parang black and white Meron ka nito or wala. Di ba? Sa multi-criterial, since meron siyang certain, di ba, degrees, kasi mayroon kang 5 criteria especially in liberal interpretation, okay, magkakaroon ka ng certain degrees din of moral personhood. So, ibig sabihin nito, kung ikaw is a less of a moral person, syempre, meron kang less moral accountability. Diba? O halimbawa, diba, nagkaroon ng cheating, halimbawa, pero ikaw ay onlooker ka. You are aware na may cheating, pero hindi ka nag-participate. Okay. Kung hindi ka pala nag-participate, pero aware ka sa cheating, ang tanong, dapat ba magkaroon ka ng parusa same level as those who participate in the cheating? No. Okay. Ito yung sinasabi ng gradient theory. Okay. Yun nga, sa last point, the one with greater personhood has a moral priority over the one with the lesser one. Okay. So, kung ikaw ay, meron kang, yun nga, ganun din, diba? Kung ikaw ay mas marami ang pinagpasukan mo na criteria sa multi-criteria, kasi greater moral person yun Okay. Kumpara sa isang taong 2 lang or 3, dapat mas malalim ang accountability ng taong may 5 kumpara sa 3. Kasi nga meron tayong multi-criteria. Okay.
So ngayon, kung ganun pala, 'di ba? Malinaw na meron tayong moral personhood at yung accepted or a-accept na natin, okay, sa ating kurso ay multi-criterial na liberal interpretation, okay? So, ngayon pag-usapan natin ano ba ang moral accountability. So malinaw na. Ito yung moral personhood natin. Okay? Multi-criterial tayo at liberal interpretation. Kung sinabi ko din sa inyo kanina kung ano yung ating um, multi-criterias is ito yung dapat ikaw ay moral person, okay? Dapat ikaw ay may sentience, consequentialism, meron kang deontology or sentience at meron kang virtue ethics relational. Okay. Although hindi nyo pa alam yung tatlo, okay? Pero yun nga, at least aware na kayo na meron tayong multi-criteria, yung apat na sinabi ko. Okay. Kung ngayon, malinaw na ito yung ating criteria to make us a moral person, okay? Okay. Pag-usapan na ngayon natin ang moral accountability. Pag sinabi nating accountability sa second point, yung naka-bold, accountability is the deservingness of blame or praise for our action. Kaya ko pa sinasabi to eh. 'Di ba? Accountability, ito yung kung saan either parusahan ka or purihin ka sa action na meron ka. So pag sinabi mong isang tao ay moral accountable, definitely kailangan niya ng puri or punishment. Okay. Point number 3, accountability is a natural product of our rationality, which consists of our reason or intelligence and free will or freedom. Ito din yung sinasabi nila sa ethics, di ba? Na kaya ka magiging responsible or accountable sa isang situation is because, one, aware ka or rational kang tao, mag-isip, at pangalawa, pinili mo yung action na yun. Pag sinabi nating free will or freedom or may kalayaan ng isang tao, tandaan nyo ha, ang ibig sabihin lang nito is you have choices. Okay? Masasabi mong malaya ka, halimbawa sa isang certain action kapag meron kang 2 or more choices. Masasabi mong hindi ka naman malaya kapag wala kang choice at isa lang yung path na pwede mong tahakin. So halimbawa, 'di ba? Magandang example dito yung sa PUP, yung mga kurso, 'di ba? Na-experience ko to eh nang nag-a-apply ako sa PUP ng undergraduate. Although interested ako sa philosophy, pero hindi ito yung first choice ko. Okay? Although meron ding other courses that time, okay, pinili ko ang philosophy. Pero okay, may ibang tao naman na wala na silang choice. Okay, halimbawa, kasi wala silang pera, 'di ba? Di nila afford mag-private university. So kung ano man yung kursong natitira, yun na lang ang kinukuha nila para makapasok sila sa PUP system at iniisip nila in the future baka pwede naman silang makapag-transfer ng course. Pero ang na-realize ng iba, bawal pala silang mag-shift. Okay, isang example of pagkakaroon at pagkakawala ng freedom. Ako, malaya ako, okay, na makapili ng philosophy kahit marami pang open na slots, okay, pero pinili ko na lang ang philosophy. Pero, di ba, may first choice pa ako eh. Pero yun nga, at from the mere fact na mas marami pang kurso ang natitira, pero at philosophy ang pinili ko, ibig sabihin malaya ako. Pero may mga ibang students naman na naubusan na sila ng slots sa preferred nila, okay, isa na lang yung kurso na natitira, so masasabi mo bang malaya sila? Wala. Mapipilitan silang tanggapin yun. Ito yung freedom. Okay. So, reason naman or intelligence, obviously, pinag-uusapan natin yan kanina sa criteria or previous weeks. Okay, pinag-usapan natin yung idea of reason or rationality. Medyo debatable pa. To what extent, when can we say a person is intelligent? Pero anyways, yun nga. Ito yung madalas sinasabi natin na produkto ng accountability. Dapat rational ka at malaya kang pinili yun. Okay. Point number 3, yung nakabold lang. Our reason enable us to choose which action we should like to perform. Consequently, we deserve blame for freely choosing to perform an action we know to be wrong. Syempre naman, while we deserve praise for freely choosing to perform an action we know to be right. Okay. So doon bumabagsak yung moral accountability. Malaya ka at
May rationality ka. So, may mga bagay kang dapat tandaan sa accountability. Number 1, accountability involves praise and blame. Point number 2, deservingness is not negated by actualities. Ano ibig sabihin nito? Yes, may mga tao na deserve nilang maparusahan, okay, pero hindi sila napaparusahan. Okay? Although, dapat parusahan sila. Okay. Halimbawa, di ba alam naman natin sa politics, di ba, sobrang dami nating mga politicians na corrupt. Di ba? Pero ba't hindi sila napaparusahan? Kasi iba yung parusa sa accountability. Accountability, isasabi lang natin pala, accountability, sinasabi lang natin na dapat parusahan sila. Pero hindi ito yung mismong parusa. Magkaiba yun. Okay? Example, di ba? Ako is, halimbawa nadaya ako. Sasabihin mo, ma'am, you're accountable. Totoo yun. Pero, hindi ibig sabihin tinuturo mo na accountable ako, mapaparusahan agad ako. Okay? Kasi iba yun. Iba ang punishment sa accountability. Accountability, tinuturo mo lang. Ano ka? Dapat mapunish ka. Pero, iba yung parusa. Yung parusa, iba yung nagbibigay nun. Okay, sana nakaka-follow kayo. Okay, accountability is more likely, siya lang ang magsasabi na, dapat parusahan ka. Pero ang parusa, iba. So, yun nga, a person may deserve to receive it does not negate the fact that she deserved to receive it. Okay, ang gulo ng statement ko dyan. Pero yun nga, may mga tao na accountable sila pero hindi sila napaparusahan sa action nila. Kasi magkaiba sila. Pero hindi ibig sabihin na hindi napaparusahan yung tao, hindi tayo titigil na sasabihin na, uy, accountable ka dyan. Okay? So part din yun ng pagiging citizen natin, although hindi na to part ng discussion natin. Pero being a citizen on the Philippines, di ba, dapat ay hindi tayo tumigil sa pagpo-point ng mga politician na dapat maging accountable sila sa action nila. Or tumigil mag-pinpoint sa mga taong pasaway sa kalye or kung sino man, kahit hindi sila napaparusahan, dapat hindi tayo tumigil by stating na dapat accountable sila sa action. Okay. Ayun yun. On the other hand naman, responsibility. Bakit kailangan natin pag-usapan yung responsibility? Kasi madalas, ang responsibility and accountability ay napagsasama. Although, yes, on our class, iisa lang yung meaning niya, pero for the sake of clarification or discussing our topic very clear, is mag-usapan muna natin yung difference nila. Kung accountability is the deservingness of blame, okay, or punish or praise sa certain action, responsibility naman, ibig sabihin nito is causation. Ikaw yung nag-cause. So, iba yung deservingness sa cause. Alam naman natin yun. Although, sa ating topic, iisa lang sila. Okay? So, responsibility is causation. Diba? Ibig sabihin nito, being the cause of that something. Kung ano man yung something na to. Responsible ka dyan. Okay? Point number 3, being an agent is one necessary condition for accountability. In that the person accountable for an action must be the person's agent. Diba sinabi natin, ito sa moral agent, diba? Magiging responsible ka lang sa action na yun kung ikaw yung source or accountable ka lang sa action na yun or deserve blame or praise kung ikaw yung source ng action na yun. So nakikita niyo yung wordplay. Diba? Accountability is deservingness of blame or praise. Sa responsibility, yung cause. Okay? So sinasabi natin dito, magiging responsible ka or magiging, nababaliktad ko, magiging accountable ka, deserve praise and punishment kung ikaw yung responsible or source ng action na yun. So nakita nyo, difference nila. Okay? Being an agent of an action does not immediately make someone accountable for this action. Diba? Kasi nga, responsibility is different from accountability. Yes, ikaw yung source ng action na yun, pero dapat ba bigyan ka lagi ng accountability doon? No, because hindi naman lahat ng bagay ay deserve ng praise at blame. Pag nagsulat ka,
Diba? Halimbawa, kumuha ka lang ng paper, sumulat ka lang doon. Responsible yun eh. Accusation yun eh. Diba? Dapat bang purihin ka at i-blame ka doon? No. Okay. Kasi iba yung responsibility, okay, sa accountability. Pero, when it talks about to morality, sa morality, iisa lang sila. Kasi definitely, ikaw yung source ng action, definitely, ikaw din dapat yung accountable sa action na yun. Pero yun nga, hindi lahat ng source of action natin ay dapat accountable ka. Yung simpleng pagsulat lang. Okay. Or simpleng pagmuya mo lang. Okay. Okay. Yun nga, we do not state that a moral agent is morally accountable, okay, for their action, but rather can be moral accountable for such. So dito natin nakikita yung difference. Pwede kang maparusahan or mapuri sa action mo, pero yun nga, hindi all the time. Kasi hindi lahat ng action ay dapat bigyan ng parusa. I think isa tong nakikita nating magandang example kaya nagkakaroon ng kaguluhan sa social media. 'Di ba? Because yung simpleng halimbawa, nagkakaroon kayo ng simpleng diskursyon sa social media na hindi naman dapat bigyan ng topic na dapat maparusahan ka or hindi. 'Di ba? Nagiging ganon yung pag-uusap. Okay. Wala akong mabigay na specific na example, pero yung halimbawa, madalas ko nakikita to eh. Halimbawa, mabigat yung topic sa social media. Or yun nga, halimbawa kay Duterte, di ba, yung issue nga ng gentleman's agreement, di ba? Marami kayo makikita sa social media na maraming diskursyon patungkol dito, di ba? At umaabot na yung dalawang nagpo-post na yon, kung sino man nag-aaway na yon, nag-aaway na sila, na kahit hindi naman sila yung topic. Diba? Biniblame ng isa, yung isa, na dapat daw maging accountable siya sa kanyang pinost. Kasi, halimbawa, supporter siya ni Duterte. Diba? So, dapat bang parusahan ng isang tao kasi nagsusupport siya ng taong nagkasala? Hindi. Diba? Hindi gano'n. Kasi hindi naman siya yung diba, gaya na sabi ko, hindi lahat ng actions or hindi lahat ng bagay ay dapat may accountability kahit ikaw yung source. Yes, ikaw nag-type, diba? Halimbawa, supporter ng Duterte ka. Pero si Duterte ang nag-gentleman agreement. At para sa'yo, halimbawa, kahit hindi pa siya napapasa sa society, ay si Duterte ay taksil. Diba? Dapat din bang ikaw ay sisihin kasi supporter ka ni Duterte kahit hindi naman ikaw si Duterte? Diba? Nagiging toxic yung social media because nagkakaroon tayo ng misuse from the word of blame. Accountability. Diba? Kaya papansin niyo, ba't ganito? Diba? Yung simpleng ganun. Di ba sabi, ba't ganun? Kasi yun nga, hindi lahat ng bagay ay accountable yung isang tao. Okay? Ganon siya nag-work. Anyways, so kung malinaw na ang accountability sa causation, accountability is the deservingness of punishment or praise, responsibility is causation, di ba? Sabi din natin, responsibility is also another term for duty or obligation. Okay. Kasama din to. Okay. Di ba? If you could remember moral duties, di ba? Kasama yun sa word na responsibility. Okay. Pero yun nga, nakaangkla pa rin kasi ang idea ng duty and obligation sa idea na causation or ikaw yung nag-cause. Okay. Sabi dito, this particular meaning of responsibility is closely related to accountability. Actually, yung hindi, iba pala yan. Pero yun nga, kung makikita nyo dito, di ba, ang pinipinpoint lang naman ng author ng libro dito is magkaiba ang accountability sa responsibility. Pero, 'di ba, if we look it on the moral context, 'di ba, pag-usapang morality na, kasi mabigat na talaga yung action, halimbawa murder, yun nga, pagkakaroon ng treason, 'di ba? Kung treason man ang ginawa ni Duterte, 'di ba? Or di ko pa sinasabi na na treason talaga kasi iba yung treason sa ating law eh. So, bawal natin sabihin ang treason si Duterte kasi ang treason ay kapag nasa war settings ang Philippines. So, wala sa batas yung simpleng
ginawa ni Duterte, pero at least pero alam natin na treason 'yun, 'di ba? Pero wala sa batas 'yun. Pero anyways, ayun nga, in the context of morality, sa mga mabibigat na nangyari, 'di ba? Nagkakaroon na ng similarities yung word na responsibility at accountability. Kaya nga ito yung next point. Okay? Responsibility is closely related na ngayon sa accountability. 'Di ba? Kung ikaw pala yung moral agent or yung source ng action, ikaw yung responsible of that action, definitely you are going to be accountable for that action. Di ba, if you could remember ang difference ng moral agent sa moral patient, di ba, ang moral agent siya yung source. Yung moral patient siya yung receiver. So kung ang moral agent, okay, siya yung cause or yung source, hence siya yung responsible sa action na yon, definitely dapat siyang maging morally accountable dun or deserve ng praise or punishment doon kung ano man yung action na ginawa niya sa moral receiver niya. Okay. So yun nga, responsibility is closely related to accountability in that the act of performing and not performing one duties give rise to accountability. So ano man yung duty mo na yun, di ba? Whether you perform it or did not perform it, dapat maparusahan ka dun or mapuri ka. Okay. A person who causes the action may or may not be the one tasked or has the obligation to perform the action, and consequently may or may not deserve blame or praise for this action. Halimbawa, di ba, yun nga, sabi ko sa cheating, di ba, kahit onlooker ka lang, di ba, pwede kang maging accountable doon or hindi. Okay? Pag-uusapan pa rin yan sa accountability. Okay? Kasi, or halimbawa, di ba, may alam kang nangyayaring korupsyon. Di ba? Pero, hindi ka lang part ng korupsyon na yun, hindi ka nagbe-benefit doon, pero aware ka doon. Hindi mo lang sinumbong. Okay? Pwede ka pa rin, pwede kang maging accountable doon. Kahit hindi mo yung task. Or hindi ikaw yung nag-cause. Okay? Pwede. Okay. Pero yun nga, I hope malinaw na yung difference between responsibility and accountability. Pero sa ating topic, halos nagiging isa na siya. Okay. Siyempre, kailangan din natin i-distinguish yung difference between legal accountability and moral accountability. Malinaw na pag sinabi natin accountability, deserve of punishment or blame. Pagkaiba yung legal sa moral. If you could remember our previous topic, okay, is morality is different sa law. Diba? Kasi di lahat ng law natin ay moral. So iba din syempre ang legal sa moral accountability. Pag sinabi nating moral accountability, ito yung gumagamit ka ng moral standards. Kung ano man yung standards na meron tayo. Okay? To determine whether a person is morally accountable. Later on naman pag-uusapan natin yung moral standards. Okay, pero ang magandang moral standards na mapag-uusapan natin yung mga criteria. Diba? Deontology, consequentialism, and virtue ethics, ito yung mga criteria. Okay? Or moral standards na sinasabi. Mga moral principles or moral rules. Okay? Kapag hindi ka sumunod kung ano man yung standards na inaccept ng society, o yung ano man yung multi-criterial. Pero sa ating topic kasi ang multi-criterial natin, 4, di ba? You're a moral person, deontology, consequentialism, and virtue ethics, di ba? Moral standards na yun, so magiging moral accountable ka na. Legal accountability naman, on the other hand, uses legal standards, such as laws or statutes, to determine legal accountability. So ano man yung batas, di ba? At hindi ka sumunod or sumunod ka sa batas, definitely you will be legally accountable for it. Diba? So, simpleng pagtawid sa pedestrian, diba? Pwede kang maging legally accountable doon. Diba? Siyempre, sa moral accountability, wala namang moral standard na dapat tumawid ka sa pedestrian. Diba? So, siyempre, hindi siya question ng morality. Okay? Kasi nga, diba, magkaiba yung law sa morality. Pero yun nga, malinaw na iba sila na kasi ng sinusunod na standards. Okay.
So, moral accountability, sinusunod niya moral standards. Legal accountability, sumusunod sa legal standards. Sa moral standards na sinasabi natin dito, ito yung multi-criterial na sinasabi natin. O yung moral personhood criteria na sinusunod natin. Yan nga, sabi dito, as statutes, okay, do not always embody moral rules, like laws that are discriminatory. Legal accountability, likewise, do not always reflect moral accountability. Like I said nga, because morality is different sa law. Okay, the person who deserves moral blame may not deserve legal punishment. And the person who does not deserve moral blame may deserve legal punishment. Diba? Maganda example dito, diba? Alam mo, si Duterte, diba? Sabi ko sa inyo, wala sa batas yung ginawa niya. Okay, na gentleman's agreement. Kasi iba yung meaning ng treason. Okay, sa batas natin. Ang treason, I think, nasa setting lang siya ng war. Kapag binenta natin yung Philippines sa war, halimbawa nasa gera tayo, tapos nagbigay ng information, halimbawa si Duterte sa China, halimbawa nakikipag-gera na tayo sa China, yun ay treason. Pero ginawa niyang gentleman's agreement, hindi siya treason. Pero alam natin, treason siya. So, definitely, hindi siya deserve ng legal punishment kasi nga wala pang batas doon. Pero, pwede siya magkaroon ng moral blame. Di ba? Obviously. Pero yun naman, may mga ibang tao na hindi naman nila deserve yung moral blame, pero deserve nila ng legal punishment. Halimbawa, simpleng pagtawid sa pedestrian. Hindi mo sinunod. Okay? Definitely, you deserve a legal punishment, pero dapat ba nang may moral blame ka dito? Hindi. Kasi hindi naman usapang morality yun. Hindi naman siya to the extent na you will harm, okay, a person. So, isa example yun na deserve mo ang legal punishment, pero hindi yung moral blame. Okay? May mga uri din tayo ng punishment, okay, na pwede nating ma-receive. Ito yung tinatawag nating sanctions. Okay? Meron tayong moral sanctions or moral punishments at legal sanctions or legal punishment. Okay? Moral sanctions or moral blame or fault are said to be internal in that they come in a form of mental suffering such as guilt, remorse, shame, self-hatred, low self-esteem, and so on. So, mga example ng mga moral punishment, okay, ayun nga, okay, ay internal. Okay, madalas naman kasi ang moral sanctions internal. Legal sanctions naman or legal punishments, ito yung mga for criminal offenses na pwede mong ma-receive base sa law. Diba? Especially in penal system, following the classical theory in criminal justice, are said to be external. Yun nga, external and legal sanctions in that they come in a form of physical punishment like deprivation of physical freedom. Okay. Or pagkawala ng lisensya or pagka-suspend, okay, suspension mo sa work mo, ay mga example ng legal sanctions. So, pinagkaiba ng moral sanctions or moral punishment. Sa legal, ang moral ay internal, ang legal ay external. Okay? Definitely, yun nga, may mga certain actions ka na hindi ka naman deserve ng legal sanction, pero meron kang moral sanction. Nagkakaroon ka ng guilt. Diba? Nakukonsensya ka. Ang konsensya, hindi yan maaalis eh. Okay? Ikaw lang ang makaka-resolve niyan. At yung ibang tao, hindi nila nare-resolve yung konsensya nila. Mga moral sanctions yun. Hindi siya naibibigay ng society, pero mas mabigat ang moral sanctions. Okay? Legal sanctions naman, yes, mabigat siya kasi mawawalan ka ng kalayaan physically, diba? External siya, pero yun nga. Okay? Halimbawa, ang magandang nagsabing philosopher na ito, pangalan nito? John Stuart Mill. Oo, John Stuart Mill. Iniisip ko pa. Okay, John Stuart Mill sa utilitarianism. Okay. Dito niya sinabi na ang moral sanction or ang mental punishments ay mas mabigat kumpara sa legal or physical punishment. Kasi halimbawa, di ba? Kahit hindi ka naman nag-cause ng murder, halimbawa, nagkaroon ka ng self-defense. Di ba? May pumasok sa bahay nyo, nangyari, halimbawa, nakatay mo yung tao. Kahit hindi ka deserve ng legal sanctions, definitely self-defense nga ang argument mo, diba, meron ka pa rin konsensya. Kahit hindi mo deserve magkaroon ng mental punishment or moral sanction, meron ka pa rin konsensya na
nakapatay ka kasi ng tao. Although yun nga, hindi mo deserve yun talaga kasi self-defense. Ngayon, accordingly sa legal, di ba mas mabigat yun? Nakukonsensya ka eh. At bit-bit mo yun. Okay, hanggang, halimbawa, tumanda ka at mamatay ka in the future. Di ba? Kasi sinasabi ng mga philosophers, mas mabigat ang moral sanctions. Although, ito take note natin, may mga tao na hindi nakakaramdam ng moral sanctions. May mga taong ganun. Okay, wala silang remorse. Okay, hindi sila nakokonsensya. Okay. Pero yun nga, maaaring iba naman yung mental punishment nila, like low self-esteem, self-hatred, wala namang shame, pero pwede ding shame. Kasi diba may mga taong, yung may mga anti-social personality disorders, yung mga psychopath and sociopath, diba, sinasabi kasi dito ng psychology, pwede nilang ma-turn off yung remorse nila or guilt. Diba? Kaya sila may sakit na ganun. Pero pwedeng maaaring ibang paraan sila nagkakaroon ng moral sanction. Pwedeng low self-esteem, shame, or self-hatred. Diba? Pero yun nga, moral sanction, mas mabigat siya. Halimbawa, may isang tao, ang nangyari is, siya nga ay deserving ng legal sanction. Pero, halimbawa, hindi pa rin siya naparusahan. Diba? Alam niyo naman yun eh, yung sa law, diba? May mga tao na sila yung cause ng action nila, pero sabihin natin hindi enough yung evidence or hindi sila napakitang guilty. So, hindi sila guilty. Pero sila yung source ng action, halimbawa, kung anong action man yun. Diba? Pero yun nga, may bit-bit pa rin silang mental punishment. Kasi sila yung cause ng action, pero hindi nga sila nakitang guilty ng law natin, mabigat pa rin ang moral sanctions. Kasi, although, like I said kanina, wala nagbibigay ng moral sanctions eh. Ikaw lang. Basta you're a healthy human being, ha? Na wala kang anti-social personality disorder, di ba? Mabigat yung moral sanctions. Mabigat pa rin yung legal sanctions, pero kasi, ang legal sanction, halimbawa 30 years, 25 years, 10 years, 7 months, pwede kang makulong. Pero after nun, kasi wala ka nang, hindi ka na napaparusahan ng government. Pero, di ba, yung sabihin natin yung remorse, low self-esteem, hatred sa sarili, 'di ba? Hindi siya mawawala eh. Wala siyang deadline. 'Di ba? Halimbawa kung ikaw pinarusahan ka halimbawa ng state, 'di ba? Halimbawa 3 months sa kulungan. After 3 months na yun, wala ka na. Okay na yun. 'Di ba? Pero ang moral sanction wala siyang deadline. So mas mabigat yung moral sanction. Mas mahaba siya. So, yun nga, moral accountability can be classified in two general sets. Okay? Pinag-usapan na natin to, meta-criterial na tayo. If what do we mean by meta-criterial is ito yung usapan na to what extent ka responsible na or accountable doon sa action mo. Diba? Sinabi ko sa inyo, hindi lahat ng tao ay, halimbawa, yung kaninang in-example ko, yung yung isang tao na may 5 multi-criterial ay mas mabigat yung kanyang moral accountability kumpara sa taong may 2 lang multi-criterial. Ito na yung usapan natin sa meta-criterial. Okay? Tinatanong natin to what extent, gaano ba kabigat dapat ikaw morally accountable dito. So ito na yung usapan natin. Meron tayong 2 classifications of moral accountability. Meron tayong attribution condition at yung isa ay excusing condition. Pag sinabi naman nating attribution condition, ito yung mga condition na tinitingnan natin na pwedeng i-assign sa'yo na morally accountable ka. Okay? So, halimbawa, pag sinabi kong attribution condition, ibig sabihin dinadagdag ito sa mga listahan na pwede kang parusahan. Pag sinabi natin excusing condition, ito naman yung mga bagay na nilalagay nila sa listahan na pwede naman ikaw hindi pwedeng parusahan. Okay, so for short, attribution is nililista nila yung mga pwedeng bagay na maari ikaw ay accountable. Excusing naman mga bagay na hindi nililista nila na maaring reasons na hindi ka dapat parusahan. Okay, kasi, di ba, may mga certain action ka na or certain yung action ka na pwedeng ma-attribute
sa'yo na pwede kang parusahan. Pero may mga certain action ka na pwede namang maging excuse para hindi ka maparusahan. Yun lang naman talaga yun. Okay. So sa attribution condition, yun yung sabi natin, or assignment condition, for they determine whether moral accountability can be attributed or assigned to a person for an action that he or she has done. Okay. So mga part natin sa attribution condition or mga bagay na pwede nila ilista kasi pwede kang deserving ng accountability is number one, the knowledge condition. Knowledge condition, simple lang naman yan eh. The more knowledgeable you are, the more na dapat attributed ka doon sa action na yun. So, alimbawa, may knowledge ka sa cheating, pero hindi mo ginawa yun. Okay? Hindi mo ginawa yun, pero yun nga, hindi ka din nag-participate doon, maaring maging attribution ito sa accountability. Pwede kang mapunish doon. Kasi may knowledge ka, may alam ka. Knowledge condition yun. Intentionality condition naman, ito yung intention mo ba na gawin yun. Okay? So, halimbawa, kung intention mong gawin yun, definitely, okay, i-attribute nila yun. I-release nila, okay, accountable ka dito. Pag hindi naman, definitely, hindi nila ililista ito na accountable sa'yo. Okay? Incriminating condition naman, okay, ito yung kung saan, more likely, ang attribution is incriminating eh. Kasi nga, the more na naglilista tayo ng mga bagay sa attribution is na-incriminate ka, di ba? Yung term na, tawag doon, ano ba sa Filipino? Di ba? Wait lang. Ano ba Filipino ng incriminating? Lang, where is my Google? Okay. Hanapin ko yung meaning ng incriminating. Incriminating in Filipino. Damay, idamay. Okay, yun nga. So, the more na nagkakaroon ka ng attribution, the more na nadadamay ka sa certain action mo. Okay? So, wait lang . Okay. So, yun nga. So, maliban sa knowledge condition at intentionality condition, pwede ka ding meron din pangatlo na incriminating condition. Ano yung incriminating? Yung agency condition, knowledge condition, at intentional. Yun nga, same nga lang rin yun eh. Kasi nga, the more na nagkakaroon ka ng attribution, okay, the more na incriminate ka. Diba? Halimbawa, knowledge, diba? Alam mo naman yun. Diba? Definitely, ma-incriminate ka, madadamay ka. Okay? Doon sa punishment, okay? Kasi na-attribute sa yun, nalilista yun eh, na pwede kang maparusahan. Diba? Intentionality, diba? Definitely, kung intention mo yun, definitely ma-incriminate ka. Ililista yun sa attribution mo. Mapaparusahan ka. Yung agency condition naman, on the other hand, ito yung kung ikaw ba yung agent ng action. Kung ikaw ay agent ng action, definitely ma-incriminate ka or madadamay ka. Maililista yun sa reason na bakit ka dapat deserving ng punishment. Kung hindi ka naman agent, diba? Definitely, hindi ka kasama sa incriminating. Diba? Actually, ganun lang din yung opposite na excusing. Diba? Kung ang attribution condition, ito yung mga bagay na nililista nila para sabihin nilang responsible ka or accountable ka sa action na yun. Excusing condition naman yung opposite. Diba? Sabi ko, the more na may mga bagay na nililista sa'yo sa condition na to, the more na i-spare ka sa accountability or sa punishment. Diba? Same lang siya ng attribution pero opposite siya. Diba? Meron tayo non-agency, ignorance, and involuntariness. Diba? Iba yung tawag nila dyan eh. Yun nga. Pero, ayun nga, same lang siya. Opposite lang siya ng attribution. Diba? Kung ikaw yung diba, non-agency condition, opposite siya ng agency eh. Diba? Doon sa attribution condition, diba, kung ikaw yung agent doon ng action, definitely nasa yung agency condition. Pero kung hindi naman ikaw yung agent, nasa excusing condition yun, masusulat nila sa'yo non-agency. Kasi hindi naman ikaw yung agent. Diba? Next one naman, ignorance condition, opposite ito ng knowledge condition. Okay? So, kapag ikaw ay knowledgeable sa action na yon, mapupunta yun sa attribution condition. So, mai-incriminate ka, madadamay ka. Okay? Pero kung hindi naman ikaw ay knowledgeable doon at ignorant ka, mailalagay yun sa excusing condition. So, hindi ka madadamay. Okay? Kasama dito sa ignorance condition yung blameless at blameful. Diba?
Pag sinabi nating blameless, 'di ba? Ito yung kung saan na kulang yung knowledge mo, 'di ba? Or it's something that is out of your control. Halimbawa, nag-work ka sa isang power plant, chemical power plant, 'di ba? Ang nangyari, 'di ba? Although part ng trabaho mo, halimbawa, yung i-watch yung level ng chemicals. Pero hindi ka na properly trained. Halimbawa, kung nagkaroon ng certain situation, tinuro nila halimbawa basic na kapag tumaas yung level ng chemicals, i-press mo lang yung button na to. Halimbawa, ang nangyari, di ba, yung reason kung bakit mo i-press halimbawa yung button na yun is para ma-prevent yung spillage ng chemical. Ang nangyari, di ba, nagkaroon ng spillage pero hindi lumabas doon sa system mo. Yung sinasabi nila na pag tumaas yung level na to, i-press mo yung button. Ang nangyari, nagkaroon ng spillage pero wala kang nakita. Blameless yun because it's something that is out of your control. Diba? Diba? You should have known better pero hindi mo alam. Kasi nga, hindi ka properly trained doon. Ang tinire lang sa iyo, kapag tumaas yung level na to, ipipress mo. Nangyari, hindi tumaas yung level, hindi mo na i-press to, pero nagkaroon ng spillage. So, tawag doon blameless ignorance. Okay? It's something that's out of your control. And you should have known better. Pero hindi mo nga alam kasi hindi ka tinirain doon. Blameful ignorance naman, ito naman yung ignorance na alam mo talaga ano yung dapat mong gawin. Di ba? Hindi mo na talaga ginawa. Okay? So, example, na-train ka na kapag tumaas yung level ng chemical, i-press mo yung button na to. Tinirain ka din na hindi naman all the time lagi, sabihin natin, exact yung nakikita mo sa system. Kaya lagi mo i-check yung labas ng system. Diba? Halimbawa, diba, ginawa mo yun. At nagkaroon pa rin ng spillage. Blameful yun kasi, yun nga, alam mo naman na nangyari. Pero nangyari pa rin, kasalanan mo yun. Pero nasa ignorance condition yun. Pero pwede kasi din mailagay yun sa attribution. Diba? Blameful ignorance pa rin yun. Diba? Alam mo eh. Diba? So, pag pumunta ka sa blameful ignorance, maaring mapunta to sa knowledge. Kasi may knowledge ka na eh. Na-train ka eh. Okay. Pero, yun nga, nagkaroon ka ng negligence, diba? Kaya, maaring bumagsak siya. Yung blameful ignorance, bumagsak siya sa knowledge condition. Pero yun nga, ignorance condition, meron siyang blameless at blameful. Diba? Involuntariness naman, ito yung kabaligtaran niya, yung, ano ba kabaligtaran niya to? Intentional condition. Okay, yun nga, is kung hindi naman mo intention ginawa yun, napilitan ka, or may certain pressure sa labas ng society na wala kang choice kundi gawin ito. Kung nakita nila na pilitan, diba, involuntary nga, pilitan na nagawa mo yun, at hindi mo naman intention yun, okay, excusing condition. Pero kung intention mo nga ang ginawa mo na yun, babagsak yun sa attribution. So nakikita nyo, diba, kung hindi babagsak sa attribution, babagsak siya sa excusing. Kung hindi naman siya bumagsak sa excusing, nasa attribution condition yun. At every time na bumabagsak yun sa attribution condition, na-incriminate ka sa action na yun. Okay? So yun nga, kitang-kita nyo, tandaan nyo na lang, diba, sa attribution, tatlo yan, agency, knowledge, intentional. Okay? Ang opposite nito, kapag hindi siya pumasa sa attribution condition, babagsak siya sa excusing. So, ibig sabihin, pag bumagsak sa excusing yan, hindi ka paparusahan at morally accountable dyan sa action mo. Okay? Pero kapag bumagsak siya sa attribution condition, the more na pumapas na siya doon, the more na nadadamay ka or na-incriminate ka sa action na yon, hence, the more na accountable ka at deserving mo ng punishment. Okay? So, ayan nga. Attribution condition, nakikita natin yung level. Right? Level ng accountability. Di ba? Pwede ka ma-excuse or ma-incriminate. Next naman is degree condition. Pag sinabi natin degree condition, kasi sa sinabi natin attribution condition, black and white eh. Right? Ikaw yung source or hindi ikaw yung source. Di ba? Kung ikaw yung source ng action, ikaw yung incriminated. Madadamay ka. Or, hindi ka nadamay eh. Ikaw yung source eh. Wala talagang exact term yung incrimination. Pero yun nga, the more na ikaw yung source ng action, ma-incriminate ka. Ma-attribute sa yun. On the other hand naman, kung ikaw naman ay hindi source ng action, mapupunta naman yun sa excusing condition. So, sa attribution condition, black and white, yes or no lang yun.
Sa degree condition, yun nga, hindi siya bumabagsak sa yes and no lang. Tinitingnan mo to what extent ikaw dapat maging morally accountable. Kasi alam naman natin, yung mga bagay ay hindi siya purely black and white. May gray area siya. Diba? Halimbawa na nga lang yung sa cheating, sinabi ko, di ba, hindi ka naman nag-participate, pero knowledgeable ka doon, dapat bang parusahan ka doon? So yung usapan dito, degree condition. Meron tayong mitigating at aggravating. Ang mitigating, ibig sabihin, is nalilesen natin. Okay? Nalilesen natin yung moral accountability ng isang tao. Aggravating naman, kapag nalagay dito yung ibang mga actions mo, or conditions mo, ibig sabihin, the more napaparusahan ka. Mitigating versus aggravating. Parang ano siya parang same lang din siya ng incriminating. Ang incriminating is yung aggravating. So the more na tumataas yung aggravating mo, the more na incriminate ka. Mitigating naman is the more na tumataas ito, the more na na-excuse ka doon. Okay? Pero yun nga, meron silang pagkakaiba. Okay. So meron tayong so yun nga, kung meron pala tayong mitigating at aggravating conditions, dito na ngayon babagsak yung mga degrees. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sa degree condition, it depends to what degree. Okay, ay ikaw magiging morally accountable. Diba? Kasi doon sa attribution condition, diba, alam mo Diba, yung pag-press ng button kapag tumataas yung chemical, diba? Sasabihin nila, alam mo ba or hindi? Answerable lang siya sa yes or no sa attribution. Pero dito sa degree condition, meron siyang levels of knowledge, di ba? Or may level siya ng intensity or pressure na pwede kang parusahan or hindi. Pwede kang ma-aggravate, di ba? Bigyan ng parusa or pwede kang i-mitigate, yun nga, i-lessen yung parusa. So number 1, yung degree of knowledge. Sabi lang naman dito, the more knowledgeable you are, the more you deserve a punishment. The lesser knowledgeable you are, the lesser you deserve a punishment. Kung ano man yung degree na yun, whether it's a 5 number, di ba? Kung ano, 5 numbering ba yun? Or 10, kung ano man yun, di ba? The more, di ba, 5 ang nakuha mo sa degree knowledge, definitely, you deserve punishment. Kapag lesser, 4, 3, 2, 1, di ba? Compare sa isang tao na may 5, si 4, sa 5, di ba? Lesser si 4, definitely lesser yung kanyang punishment kumpara kay 5. Pero di ibig sabihin nito, si 4 ay lesser siya ng punishment kay 3. Since si 3 ay lesser kay 4 na knowledge, definitely mas lesser ang punishment ni 3. So degree knowledge yun. The more or the lesser knowledgeable you are, the lesser punishment or accountability ang pwede mong ma-receive. Degree of pressure naman, sinasabi dito, is more likely forced kang gawin yun. Di ba? Yun nga sabi ko sa inyo sa intentionality and involuntariness. Okay? Intentionality if intention mo. Involuntariness if may outside pressure sa labas. Dito, ganun din. Degree of pressure. Di ba? Pinilit ka ba? The more na pinilit ka, okay, the more na lesser accountable ka. Pero, the lesser na pinilit ka, the more na accountable ka. So, halimbawa, kung hindi ka naman pinilit, pero ginawa mo, accountable ka. Pero, kung pinilit ka, okay, definitely, lesser ka na accountable. Okay. Intensity naman is injury. Gaano ba katindi yung injury epekto na naginawa mo? Okay, the more na mas matindi yung injury or intensity na nagawa mo, the mas matindi yung punishment, the lesser na intensity or injury na na-produce mo, the lesser accountability. Okay. Involvement naman, same din siya hindi naman siya involuntariness. The more presence, di ba? Yun nga, the greater the involvement, the greater the punishment, the lesser the involvement, the lesser the punishment. So, halimbawa nga sa cheating, di ba? Sa cheating, di ba? Hindi naman ikaw yung part ng cheating, pero aware ka doon, so meron kang knowledge condition. So, problematic yun, di ba? So, to what extent ka mo alam yung cheating, so pwedeng ma-aggravate ka doon. Okay? Or ma-mitigate ka. So, kung halimbawa, aware ka sa cheating na yun, di ba? Halimbawa, binigyan ka ng 4 points. Di ba? Aggravating agad yun. Kasi, nag-i-increase siya ng chance of punishment or accountability sa action mo. Sa pressure naman, okay, is, sabi natin, hindi ka kasi part ng cheating eh. Lesser pressure sa'yo,
the lesser or the less force na napilit kang mag-cheating, so sabihin natin 0. Mitigating yun. Kasi na-lessen yung chances mo of moral accountability. Diba? Intensity, hindi ka naman part ng cheating, diba? So 0. So mitigating yun. The lesser, na-lesser yung chance mo ng accountability. Degree of involvement, yun nga, aware kang may cheating, hindi ka part ng cheating, pero nandoon ka. Ba't hindi mo sinumbong? Diba? So, pwede maging aggravating yun. Pwede kang mag-file doon. Okay? So, gano'n siya nag-work. So, the more na mas mataas yung number mo, okay, degree nga, degree mo dito sa mga degrees of knowledge, pressure, intensity, and involvement, the more na maaring ma-aggravate ka or ma-mitigate ka sa accountability.